Paubos na ang stock. Hanggang maubos na lang. Ano ba nang sasabihin ko, Bes? Itong bagong taon, makakauwi pa ba tayo? Anong uwi? Wala man lang tayong komisyon. Puro mahihirap ang paalisin nyo na yan. Anong nangyayari dito? Bakit ang gulo-gulo ninyo? Hindi naman palengke itong tindahan ko. Bagong taon pa naman. Natatakot na ang mga customer ko. Store manager, huwag po muna kayong magalit. Mayroon lang pong isang customer na nanggugulo. Zhang Yaqian, may ginawa ka na namang mali, no? Store manager, wala po talaga akong ginawang mali. Nangako po ako sa inyo. Hindi na po ako ulit. Huwag na huwag malalaman ng store manager na nagkamali na naman ako kapag sinisante niya ako. Saan na ako makakahanap ng ganito kagandang trabaho? Iho, ano bang problema? At kailangan mo pang gumawing tao ang nakakuha niyan. Kaya ko to ibinabalik sa'yo. Kung sa ibang tao mo yan naibigay, matagal na sanang tinakbo yan. Nuan-nuan, narinig mo ba? Zhang Yaqian Gold and Jewelry Shop. Sabi niya, si Zhang Yaqian daw. Ang naibigay sa kanya ay hindi yung maliit na gold bar na 10 gramo, kundi yung malaki na 100 gramo. Si Zhang Yaqian ng Gold and Jewelry Shop. Narinig ko. Itong mga gold bar sa tindahan namin. Malinaw na nakalagay ang bigat at presyo. Napakalinaw. At saka, mayroon kaming weighing scale. Tinitimbang muna ng tama bago kami mag-issue ng resibo. Paano naman kami magkakamali? Tanga. Nga. Ako, na isang matagal ng empleyado rito. Sa tingin mo gagawa ako ng ganoong. Pagkakamali na ang 100 gramong gold bar, ay mapagkakamalan kong 10 gramo lang. Ganoong kababang pagkakamali. Sinasabi ko sa'yo, wag mo na akong guluhin pa. Lumayas ka sa harapan ko. CJ, aalis na ako. Huwag kayong magsisisi, ha? Anong pagsisisihan namin? Sa tingin ko nga, may gusto ka lang talaga sa kagandahan ng yakian namin. Kaya paulit-ulit mo siyang ginugulo. Para lang mapansin ka niya, no? Sa isang makitid ang isip na tulad mo. Nandidiri lang ako. Sinasabi ko sa'yo, ha? Lumayas ka sa harapan ko. Huwag kang sagabal sa paningin ko. Bibigyan ka pa raw ng sobrang ginto. Ako, si Zhang Yazi. Mamatay ako sa kakatawa. Mamatay ako sa kakatawa. Golden William Store. Ibig sabihin, nagkamali nga ako. Huwag kang mag-alala, nuan-nuan. Matagal na rin naman akong empleyado rito. Hindi ako gagawa ng ganoon kababaw na pagkakamali. Pero yung tao kanina, siguro hindi lang niya nagustuhan ang serbisyo ko. Kaya sadya siyang naghahanap ng gulo. O di kaya, tatanungin ko na lang ang accountant para sa'yo. CJ. Ano ba naman? Para kang linta. Pag kumapit, hindi na bumibitaw. Pwede bang lumayas ka na? Huwag mo kong ginugulo. Zhang Yaqian. Golden Jewelry Store. Nandito lang ako para kumpirmahin ulit. Tungkol sa 100 gramong gold bar na binigay mo sa akin kanina. Sigurado ka bang hindi mo nababawiin? Ang kulit-kulit mo. Sinabi ko na, di ba? Hindi ako nagkamali, hindi nga. Pwede bang umalis ka na? Pwede bang umalis ka na, Zhang Yaqian? Lumayas ka na sabi. Sa tuwing nakikita kita, nasusuka ako. CJ, kung ganyan din lang naman ang sitwasyon, ayoko nang magsayang pa ng laway sa'yo. Kapag pinirmahan mo ito, itong kasunduan ng voluntaryong pagbibigay, na inaamin mong ang 100 gramo ng ginto, ay kusang loob mong ibinigay sa akin. Pangako, aalis ako kaagad, at hindi na kita guguluhin. Sinabi ko na, 10 gramo ang ibinigay ko sa'yo. Hindi 100 gramo. Hindi ako nagkakamali, Yaqian. Wala na ba tong katapusan? Basta't pirmahan mo lang. Itong kasunduan ng voluntaryong pagbibigay. Pangako, aalis ako agad-agad. CJ, pipirmahan ko ang kasunduang to. Pero kailangan mong ipangako na hindi ka gagawa ng gulo sa tindahan namin. At hindi ka na rin magpapakita pa sa akin. Dahil kung hindi, ipapabugbog kita sa Secu. Walang problema. Basta't pumirma ka. Kahit na lumuhod ka pa sa harap inyo, ipagpatuloy mo yung pananaginip mo ng gising. Salamat sa gintong regalo mo sa akin. Sana wag kang magsisi. Lumayas ka, layas. Sinabi ko na, hindi ako posibleng magkamali ng pag-abot ng maling ginto. Napakababaw na pagkakamali niyan. Paano kung nagkamali ka talaga? Kung sakaling nagkamali ako, luluhod ako, at yuyukod sa'yo. Magmamakaawa akong ibalik mo sa akin ang ginto. Yaqian. Mali talaga ang nakuha mong gold bar. Ano? Mali nga ang nakuha ko. Huwag mo naman akong takutin. Hindi kita tinatakot. Talagang binigyan mo ang iba ng 100 gramo ng ginto.
Gusto ko lang sabihin sa'yo. Oras ng trabaho. Saan ka pupunta? Ek, pinakabanyo naman ako ng husto. Grabe ang kaba ko. Kukontakin ko agad yung customer. Para kunin niya yung kulang na ginto. Kulang pala, kulang pala. Akala ko pa naman sumobra ang binigay ko. Wala nang pananagutan kapag nakaalis na ng tindahan. Wala nang pananagutan kapag nakaalis na ng tindahan, Zangyakian. Hindi na naming responsibilidad kapag nakaalis na sa tindahan. Para sa akin, hindi lang niya tiningnang maigi. Kasalanan niya yan. Hindi pwede yan. Kailangan pa ring ibalik sa customer. Pag-log ng mga item, tatawagan ko na ang customer ngayon din. Sigurado, yung buwisit na lalaking yun na naman. Pag-log ng mga item, Ate Wang, pakilog out yung item. Nuan. Yung customer na iyon. Ang totoo, isa lang siyang simp ko. Palaging pumupunta rito para gumawa ng gulo. Bobo yun, walang utak. Hindi niya mapapandaya akong gastusin ang allowance ko. Kung ikaw daw ba? Ano? Guardia, bilis, halika rito. Itulak niyo siya palabas para sa akin. Hindi, sandali lang. Ikaw ang nagbigay sa akin ng sobrang gold bar. Ano? Talagang nabigyan ko siya ng sobrang ginto. Ako. Manager, paanong mangyayari yon? Paano naman ako magkakamali? Nang ganoong kababaw na pagkakamali. Dito sa tindahan natin. Ikaw ang pinakaburara sa lahat. Mas mabuti kung hindi ikaw ang nagkamali. Dahil kung hindi lang kita tatanggalin sa trabaho. Pagbabayarin pa kita. Sabi ni Ate Wang kahapon. Kulang daw ng 1 gramo ng ginto ang naibigay ko sa customer. Kaya yung taong sumobra ang bigay ng ginto. Siguradong hindi ako iyon. Manager, pinapangako ko. Hindi talaga ako ang may gawa nito. Sana nga. Golden Treasure Jewelry. Sana nga. Bless you. Kung umarte akala mo kung sino. Manager ka lang naman. Shay. Naway dinggin po ng langit. Sana itong ka-blind date ko. Maya, buti na lang hindi siya yung cute na lalaki kahapon. Sabi ko na nga ba, imposibleng magkaroon ng ganoong pagkakataon. Hello po. Ano po ang hanap nila? Para po ba sa sarili nyo? O ipangreregalo sa inyong minamahal? Kumusta? Hindi ako naparito para bumili. Kung ganoon, anong kailangan mo? Pinapunta ako ni Teacher King. Para makipag-blind date. Ay, sakto, may customer ka na. Asikasuhin mo na. Ikaw na naman. Hindi, bakit ikaw na naman, Tong? Bastos na to. Pest ka talaga sa buhay ko. Sobrang malas naman. Huwag mong sabihing ikaw yung kadate ko. Ay, anong ikaw? Makinig ka sa akin. Paulit-ulit mo na akong ginugulo. Naaapektuhan na nito. Ang normal kong trabaho at pamumuhay. Sa susunod na guluhin mo ko, itatawag na kita sa pulis. Nagkakamali ka na naman. Hindi ako naparito para guluhin ka. Nagkukunwari ka pa. Ang aga-aga. Hinaharangan mo na ako sa tindahan. Kung hindi yan panggugulo, ano to? Hay, dahil lang sa kakarampot na ginto. Paulit-ulit mo akong ginugulangan. Ang laki-laki mong tao pero ang kitid-kitid ng utak mo. Kaya habang buhay kang walang mararating, hindi ako naparito para sa ginto. Ay, manahimik ka na. Huwag mo nang banggitin yung ginto na yan. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Tayo. Umalis ka rito ngayon din. Kung hindi, ipapalabas kita sa gwardiya. Sa tingin mo ba gusto kitang hanapin? Ha, babaeng tanga. Bakit ba hindi ka matutong? Pakinggan muna ang sinasabi ng iba. Pumunta ako rito ngayon. Pero hindi naman ikaw ang sadya ko. Hindi. Hindi ako ang pinunta mo. Bakit ka nakatayo sa tapat ng kabinet ko? Tama na nga yan. Pumunta ako nakagusto sa'yo. Ang makipagpaliwanagan sa taong tulad mo. Ay sayang lang sa laway. Minamalas nga naman talaga ako. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Hindi pwede. Hello, manager. Anong klaseng accountant ka ba? Nagbenta ang tindahan ng 10 gramong gold bar. Pero ang naibigay mo sa customer ay 100 gramo. Nagkaroon tuloy tayo ng kakulangang 70 gramo. Bakit hindi mo yan nalaman? Ano? Kulang ng 70 gramong gold bar. Manager, baka po may pagkakamali lang. Walang pagkakamali. Ang general manager, ipinakita na niya mismo sa akin ang libro ng mga transaksyon. Nakalagay sa record ng Meng Jinlin Bao na yung 100 gramong gold bar ay naibigay sa isang lalaking nagngangalang Qin Feng. Kahit anong mangyari, kailangan natin siyang hanapin para maisauli niya ang ginto. Dahil kung hindi, tayong lahat ay mapipilitang mag-empe.
at umalis. Qin Feng. Parang nandito lang siya sa shop. Ano? Nandyan si Qin Feng. Kailangang. Siguraduhin mong hindi siya aalis dyan. Hintayin mo ko. Ngayon, kahit na, ituring ko pa siyang ninuno. Kailangan ko pa rin siyang pakiusapan. Na ibalik ang ginto. Nga pala, imbestigahan niyo ng palihim. Huwag kayong gagawa ng ikabubulabog niya. Gusto kong makita kung sino ang nakawala ng 100 gramo ng ginto. Halikayo, tingnan nyo. May nanggugulo sa tindahan ng ginto. Ako. Halika kayo, tingnan ninyo. Itong lalaking to, palagi niya akong ginugulo. Nalaman niyang sa gold shop ako nagtatrabaho. Kaya sinundan niya ako hanggang dito. Kanina nga, akma pa niya akong sasaktan. Hindi. Hindi po ganyan yon. Pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Sa panahon ngayon, may lakas pa ng loob na manggulo sa gold shop. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang bata-bata pa. Hindi na lang gumawa ng matino. Nanggugulo pa ng babae. Makinig kayo sa akin. Huwag kayong maniwala sa kanya model. Zhang Yaqian. Hoy, miss. Kailan ba kita hinaras? Huwag kang dito. Kung ano-anong pinagsasabi mo. Para lokohin ang mga tao. Makinig po kayo sa akin. Ako. Customer lang din po ako sa gold shop na to. Ineng. Sabi mo hinaras ka niya. Kailangan may ebidensya, di ba? Ebidensya. Meron ako. Maniwala kayo sa akin. May ebidensya ako. Kahapon, buong daan. Sinundan niya ako hanggang sa bakit mo ako ginaganito? Para maturuan ka ng leksyon. Para hindi ka na maglakas loob na magpakita pa. Sa harap ko, sa ganitong paraan ang ginawa kong pagbawas. Ang ginagawa mong iyan ay sobra na. Bakit? Porket customer siya. Kailangan ko siyang pagbigyan. Kian. Hawak ko ang resibo ng ginto. Talaga bang ipagpapatuloy mo pa iyang pagbabaluktot ng katotohanan? Hanggang kailan mo gagawing kasinungalingan ang totoo? Iho, huwag ka nang manggulo. Habang ang mga bagay ay hindi pa lumalala, bilisan mo nang humingi ng tawad. Sa dalaga. Nga, bilisan mo nang magsorry sa kanya. Wala naman akong ginawang masama. Bakit ako hihingi ng tawad? Ang tigas pa rin ng ulo mo, ha? Security. Hawakan niyo iyan. Kung hindi siya hihingi ng tawad ngayon, huwag niyo siyang paalisin. Huwag kayong mag-alala, Madam Zhang. Teka. Bakit niyo ako hinuhuli? Illegal yung ginagawa niyo. Illegal? Anong illegal dyan? Ikaw tong nanggugulo sa tindahan namin. Dapat lang nahulihin ka namin. Kung hindi ka, luluhod at hihingi ng tawad ngayon. Huwag ka nang umasang makakaalis dito. Pinapaluhod mo ako para humingi ng tawad. Sino ka ba sa akala mo? Qin Feng. Ayaw mong makuha sa maayos na usapan, ha? Sige, ipapakita ko sa'yo. Kung sino ang kinakalaban mo. Mga gwardiya, hawakan niyo siyang mabuti. Huwag kang mag-alala. Lumuhod ka, sabi. Itigil niyo iyan. Manager, si Zhang Yaqian. Sinabi nang itigil niyo iyan. Manager, bakit po kayo nandito? Zhang Yaqian. Bakit ka nananakit ng tao sa loob ng tindahan? Gusto mo pa bang magtrabaho rito? Manager, hindi niyo po ako masisisi dito. Siya po ang nanggugulo rito sa tindahan. Natakot lang po ako na baka maapektuhan ang negosyo ng tindahan natin. Kaya naman po, tinuruan ko lang siya ng leksyon. Sana nga totoo yung sinasabi mo. Manager, sinisigurado ko po. Hindi po talaga ako nagsisinungaling ngayon. Kasi po siya, paulit-ulit niya akong ginugulo. Gusto niya akong maging girlfriend niya. May masama po siyang balak sa akin. Manager, hindi po totoo yan. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Manager, kung hindi po kayo naniniwala, pwede niyo pong tanungin ang lahat. Lahat po sila pwedeng maging testigo. Diba, tama, diba? Kaya kong patunayan. Itong lalaking to, ang nanghaharas sa dalagang ito. Ikaw ang naninirang puri. Kani-kanina lang yung dalaga. Ipinakita na niya ang mga litrato. Na sinusundan mo siya. Kasinungalingan pa ba yan? Ikaw. Tama na. Ayokong makialam. Sa mga gulo mo. Zhang Yaqian. Isa lang ang itatanong ko sa'yo. Yung 100 gramong gold bar sa shop natin. Ikaw ba ang nakawala? Ano? Manager. Ito po talaga. Wala po akong kinalaman dyan. Yung gold bar na iyon. Hindi po talaga. Ako ang nakawala. Kahit po galit kayo. Hindi nyo naman po pwedeng ibunton sa akin lahat ng galit nyo. Sabi ng accountant. Nandito raw sa shop si Qin Feng. Zhang Yaqian. Sinabihan ko na siya na asikasuhin ng maayos si Qin Feng.
Sa tingin ko ngayon, nasa reception room na si Qin Feng. Kailangan kong pumunta doon agad para hilingin sa kanya na isauli ang gold bar. Siguraduhin mo lang ha, dahil sa'yo at naapektuhan ang negosyo ng shop natin. Lagot ka sa Qin. Manager, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Turuan mo siya ng leksyon para sa susunod, hindi na siya maglalakas loob na manggulo sa tindahan natin. Golden Jewelry, Zhang Yaqiao. Hindi ka pwedeng umalis. Anong ginagawa mo? Miss, nagmamadali ako. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Bilang store manager, kitang-kita mo na nananakit ang staff mo. Wala ka man lang bang responsibilidad bilang isang manager? Ikaw itong unang nanggulo sa tindahan namin, tapos ako pa ang sinisisi mo. Sige, manggulo ka pa. Isusumbong kita sa pulis. Ipapaaresto kita. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka aalis. Sinabi ng hindi ka pwedeng umalis. Tumabi ka nga. Huwag mo akong abalahin sa paghahanap ko. Hindi ka pwedeng umalis. Ano ba? Nakakainis ka na, ha? Anong klaseng ugali yan? Kitang-kita ng staff mo ang nananakit, tapos wala ka man lang pakialam. Araw-araw, ang daming nangyayari sa tindahan. Hindi ko kayang asikasuhin lahat yan. At saka, ikaw naman ang naunang nanggulo dito sa tindahan, kaya ang turuan ka namin ng konting leksyon ay nararapat lang. Halika, ang galing niyo po, manager. Ang mga taong katulad nito, dapat lang talaga siyang turuan ng leksyon kapag naglakas loob ka pang hawakan ang manager namin. Puputulin ko ang kamay mo. Kayo ay talagang magkakasabwat. Sobra na kayo. Manager, huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, lahat ng bagay sa tindahan, ipaubayan niyo na sa akin. Tama na. Itaboy mo na lang yang customer na nambabasto sa'yo. Huwag mo siyang totohaning saktan, ha? Sige po. Kailangan ko nang hanapin si Qin Feng. Kapag si Qin Feng ay nainip, magkakaproblema na. Sinabi ko nang hindi ka pwedeng umalis. Nang aabuso kayo dito sa gold shop nyo. Ikaw pa man din ang manager. Hinahayaan mo lang ang empleyado mong manakit ng tao. Tatawag ako ng pulis para ipahuli kayong lahat. Bitawan mo nga ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. O ano ngayon kung saktan kita? Kung umasta ka sa manager namin, maswerte ka pa nga at yan lang ang inabot mo. Zhang Yaqian, sinaktan mo talaga siya. Manager, nakakainis po kasi ang lalaking to. Kung hindi mo siya gagantihan, hindi siya titigil. Talagang, hindi makaintindi. Itong tindahan ninyo, porket malaking tindahan nang aapi na ng customer. Ginagamit ang posisyon para mang-api ng tao. Tama na. Ikaw ang unang nanggulo kay Yachin. At ikaw din ang naunang gumawa ng eksena. Ang gulong to, sa simula pa lang kasalanan mo na. Abala ako. Wala akong oras para patulan ka. Umalis ka na. Lumayas ka na. Hindi kita pinarusahan ngayon. Kaya makonsidera ka ng maswerte. Sinasabi ko sa'yo, itong manager lang namin, ang mabait at madaling kausap. Kung hindi, itong gulo na to, hindi to matatapos sa isang sampal. Lang. CJ, itong tindahan yung mga manloloko. Sa pag-alis ko, huwag na huwag kayong magsisisi. Huwag na huwag kayong magmamakaawa sa akin na patawarin. Ano nang sinabi mo? Nandito si Qin Feng kanina. Manager. Si Qin Feng kanina pa ay narito lang sa lobby. Hindi ba't sinabi ko sa iyong maayos mo siyang asikasuhin? Naging abala ako sa pag-check ng accounts. Ang trabaho ko ay talagang suriin ang mga account. Ay, nga pala, bago ako pumunta para mag-audit, si Yaqian at si Qin Feng ay nag-aaway. Nasaan na siya? Zhang Yaqian. Yung si Qin Feng, nasaan siya? Manager. Yung kanina, yung pinalayas, yung nanggugulong baliw. Siya si Qin Feng. Anong sinabi mo? Manager, kaya po ba kayo ganyan ka-concern? Sa lalaking yon, kasi gusto niyo siyang pahirapan ng husto. Tapos para makabawi na rin para sa Qin, di ba? Tanga ka. Hindi mo ba alam na nawalan ang shop natin ng 100 gramo ng gold bar? Si Qin Feng ang kumuha noon. Ano? Talagang kinuha ni Qin Feng ang 100 gramo ng ginto. Bakit niyo naman si Qin Feng pinaalis?
Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, na huwag mo siyang gagalitin? Hindi mo naman kasi sinabi, na yung nawawalang gold bar, ay si Qin Feng pala ang kumuha. Ang akala ko, nandito siya para guluhin ako. Diyos ko, may ganito palang nangyari. Mukhang, nagkamali nga tayo ng akala sa binatang yon. Zhang Yaqian, wala ka talagang silbi. Puro perwisyo lang ang dala mo. Kapag ayaw ni Qin Feng, na isauli ang gold bar, asahan mo nang, masisibak ka sa trabaho. Kapag ayaw ni Qin Feng, na isauli ang gold bar, asahan mong, masisibak ka sa trabaho. Hindi. Manager, dahil lang sa taong iyon, tatanggalin mo ako sa trabaho. Sa isang taong tulad mo, nabulag yata talaga ako. Kaya kita pinanatili dito sa shop. Lumayas. Manager, kahit sabihin pa natin sa gold shop natin, ay totoong nawala ng 100 gramong gold bar. Pero yung gold bar, ay hindi naman ako ang nakawala. Sobra ka naman. Bakit sa akin mo lang ibinubunton ang galit mo? Isa pa, noong paalis si Qin Feng kanina, pumayag ka rin, di ba? Bakit mo ipapasa? Sa akin lang ang sisi. Ikaw? Aba, sumasagot ka pa, ha? Wala ka na talagang lunas. Ate Wang, sabihin mo naman sa kanya, oh. Zhang Yaqian, mas mabuti pang manahimik ka na lang. Teka, yung formulang gintot pilak. Si Qin Feng. Siguradong hindi pa nakakalayo si Qin Feng. Bilis, habulin niyo siya at ibalik dito. Kahit anong mangyari, kailangan nating suyuin ang mahal na bisitang iyon, para bumalik siya dito. Opo. Manager, gagawa po ako ng paraan, para maibalik siya. Umalis ka na. Ano pang tinutunganga mo dyan? Kapag hindi bumalik si Qin Feng, makakalayas ka na rito. Bilis, Mr. Qin. Halika po, maupo kayo. Bilisan mo, ikuha mo ng tsaa si Mr. Qin. Wala ka man lang bang kusa. Lakad na, Jinri Jaizhang. Manager, noong sinampal mo ako kanina, parang, hindi naman ganyan ang trato mo sa akin. Tapos ngayon, nagmamakaawa ka sa akin, Wang Fang. Bakit? Nagsisisi ka na ba, model? Nagmamakaawa kayo sa akin. Qin, uminom po muna kayo ng tsaa. Yung nangyari po kanina, lahat po ng iyon, ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Sana po'y lawakan ninyo ang inyong pangunawa. Patawarin niyo na po sana kami. Qin, kahapon po, noong pumunta kayo rito sa tindahan. Para po isauli yung ginto, hindi po ba? Bakit? Qin, tingnan niyo po. Ang mangyari po ang mga bagay na ito sa tindahan namin. Ay kapabayaan po. Bilang store manager, tinitiyak ko pong, seryoso ko itong susuriin. Wang Wei ng Gold Jewelry Store. Susuriin. Sinasabi mong susuriin mo. Anong silbi niyan sa akin? Kanina lang, pinagtulungan niyo kong lahat. Tingnan niyo ang ginawa niyo sa akin. Bakit hindi mo sinuri ang sitwasyon kanina? Ikaw, at sila. Mga kasabwat kayo ni Zhang Yaqian. Kanina, bawat isa sa inyo. Mas mayabang pa sa isa't isa. Qin, hindi po talaga sinasadya ang pananakit nila. Heto po, tanggapin niyo itong tsaa. Bilang paghingi ng tawad, sana po ay, mapatawad niyo kami. Yang paghingi niyo ng tawad, hindi ko tinatanggap. Qin, pagpasensyahan niyo na po sana kami. Mga empleyado lang po kami. Palagpasin niyo na po kami. O, takot ka na ngayon. Nagsisisi ka na. Sayang naman. Huli na ang lahat. Noong una kasi, ang plano ko talaga, ay isauli sa inyo ang mga gold bar. Kaso, itong si Zhang Yaqian. Hindi man lang ako pinatapos magsalita. Agad akong inatake ng personal. Napakabastos ng bunganga. Kaya ngayon, huwag niyo akong hanapin. Siya ang hanapin niyo. Si Zhang Yaqian.
Tingnan mo itong ginawa mo. Kin, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Huwag po kayong mag-alala. Pagsasabihan ko po siya ng masinsinan. At pananagutin ko siya. Para sa bagay na to, tinitiyak ko poong sa tindahan namin. Hinding-hindi na kailanman. Maulit ang ganitong pangyayari. Teka, manager. Ano po ba nang ginagawa ninyo? Nagpapakababa kayo ng ganyan. Teka nga, sino ba naman siya para ganunin? Zhang Yaqian, manahimik ka. Alam mo ba, kung anong pinagagagawa mo? Ngayon, kapag hindi na ayos ang gulong to, hindi lang ako ang mawawalan ng trabaho. Pati ikaw, mawawalan din. Ang talino mo. Manager. Si Qin Feng ang kumuha ng ginto. Anong kinalaman ko riyan? Hindi naman ako ang nagbigay sa kanya. Saka, yung attitude ko lang naman sa serbisyo. Hindi ba maganda? Itong bagay na to, paano niyo naman isisisi? Sa akin lang. CJ, ngayon ipapaalam ko sa'yo. Kung bakit. Accountant, sabihin mo sa kanya. Kung may kinalaman ba siya sa bagay na to o wala. Zhang Yaqian, ang laking gulo ng ginawa mo. Ikaw ang nakawala ng ginto. Ano? Ano? Noong una, ang pagbigay ko ng kulang na 1 gramong ginto kay Qin Feng. Nalaman pa rin pala ng store manager. Siguradong si Xiao Kei ay ang nagsumbong. Tama na, Ate Wang. Huwag ka nang magsalita. Alam ko na. Manager, alam ko pong nagkamali ako. Itong pangyayaring ito, totoo pong pagkakamali ko. Pinapangako ko po, na hindi na ito maulit kailanman. Pangako. Anong maipapangako mo? Alam mo ba, kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo? Itong nangyari ngayon, kapag hindi ito naayos, tapos ka na. Manager, hindi ba't konting ginto lang naman yon? Babayaran ko na lang mula sa sahod ko. Di ba sapat na yon? Babayaran. Zhang Yaqian, sa sahod mo lang na yan. Anong ipambabayad mo? Manager, masyado mo naman akong minamaliit. Ganun lang kaunting ginto. Ang tagal-tagal ko nang nagtatrabaho. Hindi ko man lang ba kayang bayaran yung kakarampot na ginto na yan. 1 gramo lang naman ng ginto ang babayaran, di ba? 1,000 piso lang naman yun. Grabe naman ang baba ng tingin nila sa akin. Ganun lang kaliit. Zhang Yaqian, gusto mo bang tingnan yung resibo? Magkano ba talaga? Ganito lang kaliit na halaga, hindi ba? Babayaran ko na lang, edi tapos na ang usapan. Kung hindi lang alam ng iba, akalain pa nilang nakagawa ako ng mortal na kasalanan. CJ, maghintay kayo dyan. Noong una kasi, kulang ang ibinigay. 1 gramo ng ginto ni Qin Feng. Kung sa presyo dito sa tindahan ibabase, halos 1,000 piso lang naman yun. Para sa 1 linggo, ubos na naman ang sahod. Oh, heto na yung pera. Binabayaran ko na. Quits na tayong dalawa. Kaya mula ngayon, huwag mo na akong guguluhin. Nakakainis ka. O, kunin mo na tong pera. Qin Feng, makinig ka. Itong kakarampot na halaga na to, sapat na yan para bilhin yung kakarampot mong ginto. Ano pa bang gusto mong mangyari? Huwag kang maging gahaman. Zhang Yaqian, hindi ko talaga maintindihan kung bakit yung manager nyo ay kumuha ng isang cutie na tulad mo para magtrabaho dito. Hoy Qin Feng, sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong sumusobra, ha? Ayaw mo ng pera. O ano, gusto mo bang bayaran kita gamit ang katawan ko? Ito, nalaman kong hindi ka lang pala cute. Sobrang narcissistic mo pa. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ang nawala mo ay hindi 1 gramong ginto lang, kundi 100 gramong gold bar. Ano? Ikaw, anong sinabi mo? Zhang Yaqian, sira na ba ang ulo mo? Ikaw, kailan ko sinabi na kinulangan mo ako ng bigay na ginto? At kailan kita pinagbayad? Hindi kita kinulangan ng ginto. Ano ba talaga ang nangyayari? Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na nagkamali ka ng bigay ng ginto sa akin. Zhang Yaqian ng Gold and Jewelry Store. Ang kailangan ko 10 gramo, pero binigyan mo ako ng 100 gramo. Bakit hindi mo maintindihan? Bingi ka ba?
Kung ganoon, hindi kita kinulangan ng ginto. At dahil, hindi kita kinulangan ng ginto, edi itong pera, hindi ko na kailangang ibayad sa'yo. Yung 100 gramong gold bar, na-verify na ni Ate Wang. Hindi ko nawala, kaya wag mo na akong siraan. Gold and Jewelry Records. Zhang Yaqian, isa ka talagang, napaka-cute mo na wala ng lunas. Yung taong kinulangan mo ng bigay na ginto, ay si Mr. Zhao. Hindi si Mr. Qin. Ikaw mismo ang nagkamali. At saka, yung nawala nating, 100 gramo ng ginto. Ikaw din. Mismong nagbigay kay Ginoong Qin. Hindi ko. Yaxiao, Zhang Yaqian. Binigyan mo siya ng 100 gramo ng ginto. Kung ganoon, ang taong nagkamali at natanggal, ay ako. Hindi. Impossible. Paanong magkakamali ako? Imposibleng ako ang nakawala ng gintong iyon. Siguradong nagkamali lang ang manager. Nagkamali. Ikaw talaga. Nagkamali ka sa pagbigay ng 100 gramo ng ginto. Na akala mo ay 10 gramo. Manager, anong kasunduan? Ano po bang sinasabi ninyo? Wala akong kinalaman dyan. Ikaw, Qin Feng. Ang kasunduan ng voluntaryong pagbibigay ay wala na. Ngayon, sino ang makakapagpatunay na iyang gold bar mo ay galing sa akin kay Zhang Yaqian? Nakusang loob kung ibinigay sa iyo. Zhang Yaqian, huwag ka munang magdiwang. Ano pa ang gusto mong gawin? Aanhin mo, bubuksan mo ang tiyan ko. Para kunin ang doon sa kasunduan na iyon. Nakalagay mismo ang pirma mo. May legal na bisa yan. Ang cash, bukod pa roon ang cash daily. Ito mismo, sa trabaho mo, ay isang malaking pagkakamali. Ang cash journal. Kaya si Emily Qin ay hindi na kailangang managot pa sa kahit anong kahihinatnan. Ang 100 gramo ng ginto ay kailangan mong bayaran ng mag-isa. Hayaan niyo po akong